Good day mga koys, so marami na naman tayong updates regarding dito sa ating paboritong sports na basketball. Ito nga mga koys ay ating alamin itong pasabog ni TNT coach Jojo Lastimosa regarding nga dito sa una nilang makakaharap sa opening day ng Commissioner's Cup, which is ngayong November 5 na nga mga koys. So dito nga mga koys, ayon dito sa report ng Spin.ph ay mayroong ginawang pasabog itong si Coach Jojo Lastimosa regarding nga dito sa naging performance ng Magnolia Chicken Templado sa katatapos lang na PBE on tour. So ito nga mga koys ang ating alamin kung ano nga ba itong sinabi ni Coach Jojo Lastimosa dito sa naging performance ng Magnolia Chicken Templados. Pero kung nais mong suportahan ang aking munting YouTube channel, pwede mo itong i-likes, i-share and subscribe. Maraming salamat. So ayon nga dito sa balita ng Spin.ph ni Sir Ruben Terrado, TNT Coach Julas unfazed by Magnolia 11-0 run in PBE on tour. So dito nga ba koys, base dito sa report nga ng Spin.ph ay hindi nababahala itong si Coach Jojo Lastimosa sa naging performance nga ng una nilang makakaharap ngayon sa Commissioner's Cup na Magnolia Chicken Templados. Ayon nga din dito sa karugtong na balita ng Spin.ph, sabi pa nga ni Coach Jojo Lastimosa, ang PBE on tour ay magkaiba sa regular season. At sabi pa nga niya, alam ng Magnolia Chicken Templados nga at hinalintulad pa nga niya sa televised na larong labas ang PBE on tour mga koys. Dito nga sa sinabi niya dito sa Spin.ph. So ano bang ibig sabihin dito ni Coach Jojo Lastimosa mga koys? So medyo minamaliit nga lang niya ang naging performance nga ng Magnolia Chicken Templados. So dito nga mga koys, sa 2023 to 2024 PBE season will kick off ngayon November 5 na nga. Pagkatapos nga ng Leo Awards, ito nga magiging opening din nga mga koys, maghaharap ang Magnolia Chicken Templados at saka itong TNT Tropang Giga. Ang TNT Tropang Giga mga koys ay wala silang RR Pugoy, which is itong si RR Pugoy nga ay nag-average ng 18.9 points, 44% sa 3-point area, mayroon itong 7 rebounds. So malaking kawalan nga ito mga koys, at wala rin silang Poy Iram na mayroon 11.7 points, 7.8 rebounds at 2.1 blocks. So malaking dagok nga ito para sa TNT Tropang Giga. Ito yung mga star player nga nila na wala ngayon sa linya nila sa Commissioner's Cup. At lalong lalo na mga koys, itong kanilang star player na si Mikey Williams na nag-average ng 23.7 points at mayroon itong 3.1 rebounds at saka 7.7 assist. So biruin mo yan mga koys, yan ang mga numero na mawawala ngayon sa kupunan ng TNT Tropang Giga. So malamang sa malamang mga koys, dito nga ay pipigain nga nila itong kanilang import na si Rodney Hollis Jefferson. At ayon pa nga kay Coach Jojo Lastimosa ay hindi nga siya nababahala sa pagiging batak sa laban nitong si Rodney Hollis Jefferson, dahil kung matatandaan nga natin ito mga koys, itong si Rodney Hollis Jefferson ay naglaro nga sa Asian Games dahil import nga ito ng Jordan, at galing din ito mga koys sa FIBA World Cup. So tulad nga ng sinabi ng report ng Spin.ph ay batak nga ito sa laro ito ngayong si Rodney Hollis Jefferson. So siguro wala naman sigurong pagod dito na magiging fatigue sa kanya sa laban dito sa TNT Tropang Giga. At ito nga ay hindi nga kinakabahala ni Coach Jojo Lastimosa. At ayon pa nga sa kanya mga koys ay mas malaking bintahe pa nga ang nakikita niya dito sa pagiging batak sa laban nitong kanyang import na si Rodney Hollis Jefferson. So dito naman mga koys, magiging laban nga nila ay wala naman dito si Calvin Abueva para sa Magnolia Chicken Templados, dahil kung matatandaan natin si Calvin Abueva nga mga koys ay nagpa-opera para sa kanyang sakit na hemorrhoids matapos nga niya ito maramdaman na naging aktibo noon sa practice niya nung matawagan nga siya para sana sa Gilas Pilipinas para sa Asian Games, which is hindi nga siya rin napasama dahil wala siya sa listahan ito. So ngayon nga mga koys ay hindi nga makakasama itong si Calvin Abueva. At ito nga mga koys ay ito naman yung mga rising star na nakita dito sa Magnolia Chicken Templados dito nga sa PBE on tour. Itong si James Lapot, itong si Jerick Ahanmisi at saka itong si Jid Mendoza. So mga koys, itong si Jerick Ahanmisi, sabi pa nga nila ay itong
ang kanyang pag-aantay nga ay nagbunga nga dahil ito ay second scorer nga ito mga kois dito sa likod ni Mark Baruca dito sa PBA On Tour, kung saan ay nag-average nga ito ng 13 points dito sa PBA On Tour. Sa ito naman ang nakakapamangha dito sa kanilang lineup mga kois, ang kanilang big man na si James Lapot, which is nagdo-double performance ito mga kois. Meron itong 10 points every game at mayroon 11 rebounds per game din. So pag ito ay nadala niya dito sa Commissioner's Cup mga kois, ay malaking trade niya ito para sa ibang mga kupunan dito sa PBA. So alam natin mga kois na tulad nga dito ng sinabi ni Coach Jojo Lastimosa, magkaiba ang PBA On Tour at saka itong season ngayon. At dito nga malalaman daw talaga ang tunay na laro dahil ang mga player nga niya daw, ayon nga dito kay Coach Jojo Lastimosa, ay mga college player nga lang ang ginamit ng TNT Tropang Giga, kaya bumagsak nga sila sa 1-10 sa dito nga sa PBA On Tour. Pero kumambyo din naman itong si Coach Jojo Lastimosa mga kois sa una niyang pahayag na sabi pa nga niya ay televised larong labas nga lang itong PBA On Tour. At sabi pa nga niya dito sa pagkambyo niya sa balita nga mga kois ay pwede maging advantage itong naging performance ng Magnolia Chicken Templados dito sa PBA On Tour, at pwede rin hindi nga magamit ito para sa advantage nila dito sa Commissioner's Cup dahil tulad nga ng sinabi niya nga mga kois ni Coach Jojo Lastimosa ay hindi nga siya nababahala dito sa naging performance ng Magnolia Chicken Templados ngayon na makakaharap nga nila sa opening day ng PBA Commissioner's Cup ngayong November 5. So katulad nga ng sinabi niya, pwede nga daw ito magamit na advantage ng Magnolia, pwede rin walang pakinabang itong panalo nga na na-sweep nga ito ng Magnolia Chicken Templados itong PBA On Tour, which is napanood naman natin mga kois na ang mga player nga ng Magnolia Chicken Templados ay medyo intact pa rin dyan yung ginamit nila dito sa PBA On Tour. Pwede rin ganun mga kois maging dahilan, pero pwede rin maging advantage ito para sa Magnolia Chicken Templados. So maraming salamat mga kois, God bless you all, bye bye.